Yun oh, good morning mga master. Welcome to another video. 8 na umaga kami nag-ride out sa Santa Cruz and nakapag-recover na rin sa biyahe ng day 1. Thank you nga pala kay Kuya Mel sa pagkup-kup sa amin. Tara, samahan niyo ulit kami libutin ang tinatawag na Heart of the Philippines, ang Marinduque. First stop namin is sa Holy Cross Parish and sobrang lapit lang nito sa pinagstayan namin. Syempre hindi mawawala yung picture-picture. Bumisita na rin kami sa munisipyo ng Santa Cruz dahil malapit lang din naman. After nun, nag-ride out na rin. Simula sa bahay ni Kuya Mel sa Santa Cruz, babiyahe pa kami ng 25 kilometers pabalik ng Torrijos. I-share ko rin pala sa inyo yung mga dinaanan namin na hindi ko na-capture nung day 1 kasi lowbat na. Kaya tara, let's go! Yun oh. Ganda. Palabas pa lang ng Santa Cruz may banayad na ahon na. Mga 5% gradient lang naman. Pero solid naman yung view. Ang sarap mag-bike. Marami kami nilusong kahapon papuntang Santa Cruz. At marami rin syempreng ahon kaya bawi-bawi lang. Sangkatutak na rolling hills ba naman yung naging biyahe namin kahapon. Mula Torrijos papuntang Santa Cruz. Kaya expected na namin yung biyahe namin ngayong araw. Pumatag din. This one. Bulwagang pang barangay ng Matalaba. Hindi ko alam kung nabasa ko na maigi yun, pero review ko na lang. Banggihan, dito kami kumain kagabi oh. Ibang iba talaga kapag fresh legs, nakakahataw kayo ng padyak. Kaya naging mabilis na lang din yung first 15 kilometers namin. Itong daan pala galing sa Santa Cruz going to Torrijos, karamihan puro bukid rin yung daan. Ibang iba sa first part na Marinduque Loop na puro tabing dagat. Ganito. Hagdan pala yan. Ang sarap mag-bike pag puro ganito lang. Nice one. Nice one. Ganda. After 15 kilometers, nagpahinga na rin kami at nag-almusal. Malapit na rin kasi yung mga major climb papuntang Torrijos.
As in literal sa tabi ng bundok dadaan. Syempre, nag-refill na rin kami ng mga tubig. Order. Yun o. Yun o. Pahinga. Eh, masasarap ang tulog kagabi. Kamusta ang tulog? Walang tulog. Walang tulog din. Kamusta ang tulog? Ito, nakabawi sa tulog kagabi. Malakas daw hilik ko eh. Hindi, tanungin mo kung na-miss niya na yung sopa. Ano yung isa pa? Ito pa na yun, wala ko na. Doon ako natutulog palagi. Hindi, Napatay na electric fan. ayos yung ginawa mo kagabi. Pinatulog mo muna si Kuya Mac bago ako. Kaya nga. Hindi na makakaalala. Dalawang araw walang tulog. Kung muna ka nakatulog, baka hindi makakapuyat. Ayun, buti daw maaga nakatulog si Kuya makagabi at malakas daw yung paghilik ko. Laspag din kasi ako nung day 1. Sobrang daming ahon and after 1 year, ngayon na lang nakapag century ride. After namin magpahinga, pumadyak na ulit kami. And grabe tong Marinduque Loop, busog talaga yung mga mata mo sa magagandang view. Solid yung pagod sa maraming rolling hills at patag. And isa pa, sobrang ganda ng daan. May mga parts na dinedevelop pa, pero ang pinaka the best is wala ka masyadong kasabay na sasakyan. Dito sa part na to, nag-uumpisa na yung mga banayad pero mahabang ahon. Ito rin yung part na papunta sa seaside ng bayan ng Torrijos. Haba ng ahonin mamaya. Ito yun eh, oh. Ito yung ahon namin kahapon. Kasi ganda ng view. Sarap. Laki ng kalsada. Dito lang ako sa gilid. Yan oh. Nice one. Nice one. Nice one. Dagat na ulit. Nice one. Nice one. Puro nice one eh, no? Wala eh, ganda eh. After na mahabang lusong, syempre may bawi na mahabang ahon. Ahon ulit. Grabe. Harap na ahon yan. Pero ganda ng view. Kaliwa.
Malayo si Kuya Ramel, ha? Ay, malayo. Yun, oh. Matatapos din. Ha? Grabe. Haba nun, ah. Ha? Ha? Huh. Ha? Dagat na po. Ha? Kamusta? Brad. Laspag? Ang tarik, Brad. Interview natin sa mga to. Lusong na yan. Yan yung ano, Yan, ah. ang ganda ng view na, no? Nagpahinga lang kami saglit sa dulo ng ahon, tapos nag-picture-picture na rin. Yun, oh. Nice one. Kasi marami na uhulog na sasakyan. Nice one. Yan, oh. Yan, oh. Linaw na tubig. Nasaan yung sasakyan? Hinanap talaga yung sasakyan, eh. Nice one. Ganda. Huwag lang mag-overshoot. Haba na ito. Ito yung ako namin kahapon, eh. Ahonin ulit namin pabalik, pauwi.
After ng mga mahabang lusong at ahon, back to seaside ride na ulit. And ito na rin yung sign na malapit ka na sa Torrijos White Beach. Yun o, Poktoy White Beach. ...24 kilometer din pala yun simula Santa Cruz. Pagdating namin ng Torrijos White Beach, nag-register lang kami, tapos nagbayad na rin ng ecological fee. Hindi ko maalala kung 50 pesos yun or 80, pero naglalaro lang sa ganun. First time makakatapak sa lupa tong bike ko. Tamang chill at kwentuhan lang ng mga struggles on day 1. Hindi ko rin alam kung bakit ang onti na shots ko dito sa Torrijos White Beach. Sobrang nag-enjoy na rin kasi sa swimming. Hindi pala kami nag-rent na matutuluyan dito. Pwede naman kasi magbanlaw dun sa common CR nila at libre pa. After namin mag-swimming, pumadyak na ulit kami pabalik na Santa Cruz. Bali another 25 kilometers ulit na padyakan. At syempre, lahat ng mga nilusong namin kanina, yun din yung mga aahonin namin pabalik. Naghanap lang muna kami ng makakainan bago umuwi, and dito kami napadpad sa Brandon's Lomihan. Yun o, Brandon Lomi House. Mga 1 PM na rin kami nakarating dito, and grabe, sobrang solid yung pagkain. Sobrang nabusog kami kaya dito na rin kami tumambay na matagal. Mga 3 PM na rin kami umalis. Sobrang recommended yung Brandon Lomi House na yon. Ang sarap ng lomi. Bumalik yung lakas namin kaya natyaga yung mga ahon pabalik. Bali itong day 2 namin inabot na 50 km total. Sobrang sulit na rin sa chill ride at enjoy din sa mga nakitang tanawin. Kaya tara, samahan nyo kami pabalik. Oh, wag mo kami hahabulin. Mababa pa to. Tapos din. Hindi lumalabas yung gradient sa akin. Hindi lumalabas. Wala signal. Sarap mag-bike. Bayang Siningalan. Sinangalan. Bayang Hiningalan. Nice one. Kaliwa, kaliwa. Nice one. 1 hour 30 minutes. Ha. Thank you nga pala sa pinsan or pamangkin ata ni Kuya Mel yun na naghanda pa ng pagbalik namin. At syempre kay Ate Waway sa pag-accommodate sa amin. Ito talaga yung motivation ng pauwi eh. May crispy pata daw kapag pabalik. Dito ko natatapusin yung video. Thank you for watching and bye for now.